Ngayon, purihin ng Panginoon, isang mapagpalang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umaga pong ito at patuloy nating maranasan ang patuloy na biyaya at pagpapala ng Panginoon. Patuloy nating maranasan ang kanyang kapangyarihan. Hilingin natin ang pangunguna ng Panginoon sa buhay natin sa panibagong araw. Bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna imawit ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 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 Purihin po kayo, O Diyos. Hallelujah. Tayo po imawit ng papuri. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kayo. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo. Lahat sa akin iaalay sa inyo. Ang inyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa buhay ko. Minsan pa, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kayo. Sa aking buhay, kayo ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa inyo. Lahat sa akin iaalay sa inyo. Ang inyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa buhay ko. Minsan pa sabihin natin, ako'y nilikha. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ako'y nilikha sadyang para sa inyo. Lahat sa akin iaalay sa inyo. Ang inyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa buhay ko. Ako'y nilikha sadyang para sa inyo. Lahat sa akin iaalay sa inyo. Ang inyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa buhay ko. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sabi niya sa umpisa, O Panginoon, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin
magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikayo ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama, salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Patuloy po kami lumalapit sa inyo. Na ngayong umaga, biyayaan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos. Pangunahan niyo po kami. Maranasan namin ang inyong presensya, Panginoon. Makilala namin kayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin, yung mapag-aaralan namin, yung mga salita ay magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon. At maging stepping stone ng inyong mga anak. At patuloy na maging guide namin sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po. Sa inyo po namin patuloy na binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon, mapagpalang umaga pong muli. Sa bawat isa, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Napakaganda po ng ating inawit. Sabi doon, O Panginoon, pinupuri kita, ako'y narito upang sambahin ka. Sabi doon, magpakailanman, itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Bakit pupurihin? Bakit sasambahin? Bakit itataas? Kasi sa buhay ko, siya ang aking Diyos. Bakit? Sabi sa chorus, ako'y nilikha sadyang para sa Kanya. We are created for Him. No? Nilikha tayo para talaga sa Kanya. Kaya yung lahat ng sa akin, iaalay ko sa Kanya. Kaluguran, no? Parangalan ang aking ninanais. Purihin ng Panginoon. Tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-uusapan ay the deeper knowledge of God is the deeper knowledge of God has a deeper knowledge of thyself. Yung pagkakilala ng malalim sa Panginoon ay pagkakilala ng malalim sa iyong sarili. Kung meron man po sa atin na masigit na nakakakilala kung sino ako, kung sino tayo, yung kung sino man ang may nakakaalam higit sa lahat ng bahagi na meron tayo, yung hanggang sa kaliit-litang bahagi natin na nakakaalam, na nakakakilala sa atin, yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya kung gusto nating makilala mismo yung ating sarili, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Lalo natin siyang kilalanin at makikita natin, makikilala natin kung sino tayo. Magbigay po tayo ng ilang example. Sa Hebreo, chapter 11, kung kayo po ay may Biblia, tingnan po natin yung isang account sa Biblia, sa Bible po. Chapter 11, verse 24 to 27. Hebreo chapter 11, verse 24 to 27. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. 25. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. 26. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kaniyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. 27. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dahil sa pananampalataya, dahil sa paniniwala, dahil sa pagkakilala natin sa Panginoon, kaya nating matalikuran anumang bagay na karangyaan na magdadala sa atin sa kapahamakan
kaya nating magtiis sa mga bagay na kawalan na magdadala naman sa atin sa buhay na walang hanggan. Si Moses, hindi niya inalintana ang pagiging prinsipe. Lahat ng benepisyo ng pagiging prinsipe, lahat ng benepisyo ng kaharian, lahat ng kayamanan, lahat ng karangyaan, pwede niyang matamasa. At sabi dito, itunuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas. Kaya niyang ipagpalit yung ganda ng pamumuhay bilang isang prinsipe. Bilang magandang katatayuan doon sa isang bagay na may pagtitiis. Na kasama niya ang Mesiyas, na makilala niya ang Mesiyas, na dahil sa Mesiyas, kaya niyang magtiis ng kahirapan para sa paglilingkod sa Panginoon. Makilala lang niya ang Panginoon. Makilala niya, makapaglingkod lamang siya sa Panginoon. Magkaroon siya ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya niyang ipagpalit ulitin ko po yung verse 24, sabi po dito. Verse 25. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Mas pinili ni Moises yung mga tiisin na kasama ang Panginoon kaysa doon sa yaman ng mga yaman ng Ehipto na wala roon ng Panginoon. Makikilala, alam nyo, sa isang tao hindi pangkaraniwan na kayang iwanan ang isang bagay na karangyaan. Hindi pangkaraniwan, pero sa mga nakakakilala sa Panginoon, nakakakilala sa Diyos, pag nakikilala nila ng higit ang Panginoon, nakikilala niya ang kanyang sarili. Sino ba ako para sa Panginoon? Ano ba ang maitutulad ko? Ano ba ang maihahambing sa aking pagtitiis sa ginawa ng Panginoon sa akin? The more na lalo nating nakikilala ang Panginoon, lalo nating nakikilala ang ating sarili. Sa paanong paraan, nakikilala natin, kaya lang tayo nakapaglilingkod dahil sa Kanya. Kaya lang tayo nakapagpapatuloy, binibiyayaan tayo ng Panginoon. Kaya lang meron tayo ng lahat ng bagay na ito, binibiyayaan tayo ng Panginoon. Sabi dito, the closer you get to God, the better you're going to understand yourself. Lalo mong nakikilala ang Panginoon, lalo mong mauunawaan ang iyong sarili. Lalo mong maiintindihan. Kaya may mga pagkakataon, si Apostol Pablo, nung makilala niya ang Panginoon, nakilala niya ang kanyang sarili. Hindi pala ako sundalong Romano, ako pala'y sundalo ng Panginoon. Kaya nagsimulang mag-step down bilang isang sundalo at nagpasimulang maglingkod sa Panginoon. Nagsimulang maging kawal ni Kristo. Kailan? Nung makilala niya ang Panginoon, nakilala rin niya ang kanyang sarili, hindi pala ako dito sa pagiging sundalo ng Romano. Mali pala yung ginagawa kong pagpatay sa mga mananampalataya. Mali pala yung ginagawa kong paghuli. Nakilala niya ang Panginoon, nakilala niya, ako pala'y isang lingkod ng Panginoon. Ako pala'y sundalo ng Panginoon. Ako pala'y biniyayaan ng Diyos. Ako pala'y isa sa gagamitin ng Panginoon bilang misyonero. Nung makilala niya ang Panginoon, bago niya makilala ang Panginoon, siya isang sundalo. Pinapatay yung mga mananampalataya. Humihingi ng katibayan, kasulatan para hulihin, para pasukin ang mga mananampalataya, mga nahuhuling naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon. Pero once na nakilala niya ang Panginoon, napagtanto niya yung kanyang sarili na ang lahat ng bagay na meron ako ay dahil sa Panginoon. Lahat ng bagay na tinatangkili ko, yung lakas, yung buhay, ay galing sa Panginoon. At napagtanto niya sa kanyang sarili, ako pala'y isang lingkod ng Panginoon. Kaya iniwanan niya ang pagiging sundalo, hinarap niya ang pagiging sundalo ng Panginoon. At kahit na ang haharapin niya ay tiisin. Bakit? Yung dating kasama niya paghuli sa mga mananampalataya, ngayon siya na ang hinuhuli.
Yung dating pinagpaplanuhan niyang papatayin niya, ngayon siya na ang pinagpaplanuhang hulihin, ikulong at patayin. Bakit? Nagbago ang kanyang posisyon nung makilala niya ang Panginoon at nakilala rin niya ang kanyang sarili. Sino ba ako para tumanggi sa Panginoon? Siya ang aking Diyos, siya ang aking hari, siya ang dapat masunod. Nilikha ako para sa Kanya. Nilikha ako para sa Kanyang kaluguran. No? Kapag meron tayo mga kapatid na hindi natin maunawa ang mga bagay, sitwasyon sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, pag meron tayong hindi na maintindihan sitwasyon, o even sa atin hindi natin maintindihan yung ating sarili, lumapit tayo sa Panginoon. Lalo tayong maglumapit sa Kanya, kilalanin pa natin siya ng mas malalim para makilala natin ang ating sarili. Why? Kasi kung sino man ang kung sino mang may masigit na nakakakilala sa atin, yon ay ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Tingnan ko po yung isang talata sa aklat ng John. Meron po ditong nakalagay. Parang naisip ko lang, sumagi po sa isip ko yung John. Chapter 3, verse 30. Aklat po ng John, chapter 3, verse 30. Sabi dito, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Dapat lalo nating makilala at maitaas ang Diyos at ako naman ay maibaba. Alam mo, lalo nating nakikilala ang Panginoon, lalo nating nakikita, lalo nating nalalaman sa sarili natin, wala tayong dapat ipagmalaki. Purihin ng Panginoon. Wala tayong dapat ipagmalaki. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng bagay na meron tayo ay galing lang sa Panginoon. Ipinagkakaloob lang ito ng Panginoon. Magdadala sa atin ng pagiging mababa at nagdadala sa atin sa lalong pagsamba sa Panginoon. Nagdadala ng higit na lalong pagkilala sa Panginoon. The more na nakikilala natin ang ating sarili, lalo na ang Panginoon, nakikilala natin ang ating sarili, biniyayaan lang talaga ako ng Panginoon. Dahil lang talaga sa Kanya, kaya ako nakakapagpatuloy. Hallelujah. Araw-araw inuunawa ako ng Panginoon. Lalo kung nare-realize sa sarili ko, araw-araw iniintindi ako ng Panginoon. Araw-araw inuunawa ako ng Panginoon. At the more na nakikilala mo ang sarili mo na ganong mga bagay, lalong magdadala sa iyo ito ng kababaan. Lalong magdadala sa iyo ito ng lalong paglapit sa Panginoon. O purihin ng Panginoon. The more na nakikilala si Pedro, noong siya'y nangisda ng magdamag, wala silang nahuli. Tapos sabi ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog nyo ang inyong lambat. Ang sabi ni Pedro, Guro, magdamag po kaming nangisda, pero wala po kaming nahuli. Pero dahil sinabi po ninyo, ay gagawin po namin. At alam naman po natin ang istorya, marami po silang nahuling isda. At nung lalapit sa kanya ang Panginoon, si Pedro ay yumuko, sumamba sa Panginoon, sinabi niya, hindi po ako wag po kayong lumapit, hindi po ako karapat dapat sa inyo. Nakilala niya uli ang Panginoon na ganon ang kapangyarihan. Sabi niya, hindi ako karapat dapat sa Kanya. Amen, totoo, hindi po tayo karapat dapat sa Panginoon. Pero ginawa tayong karapat dapat ng Panginoon. Amen. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Wala na tayong dapat pang ibang isipin, ibang gawin. Bakit? Biniyayaan lang tayo ng Panginoon. Marirealize mo na lang isang araw, purihin ng Panginoon. Kaya lang nangyari sa akin ito dahil sa biyaya lamang talaga ng Panginoon. The more na makikita mo, the more na nakikilala mo ang Panginoon, nakikita mo ang iyong kakulangan. Nakikita mo ang iyong kahinaan. Amen. At the more na nakikilala mo ang sarili sa ganung paraan, the more na lalo mong nare-recognize, kailangan ko talaga ang Panginoon. Kailangan ko talaga siya sa pang-araw-araw kong buhay, sa bawat desisyon na aking gagawin, kailangan ko talaga ang Panginoon. The more na nakikilala natin ang Panginoon, nakikilala rin natin ang ating sarili. Makikita natin ang lalong kabanalan ng Panginoon at makikita natin yung kakulangan natin. Kaya lalo tayong lalapit sa Panginoon. Lalo tayong maglilingkod sa Panginoon.
At lalo natin makikita gaano kalaki ang pag-ibig talaga ng Panginoon. Gaano niya tayo lagi inuunawa. Amen? Purihin ang Panginoon. The more na nakikilala natin ang Diyos, nakikilala natin ang ating sarili sa iba't ibang kaparaanan. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya, kapag nakilala mo ang Panginoon, makikilala mo rin ang iyong sarili at hindi maitutumbas yung anumang ganda ng buhay na wala ang Panginoon kaysa doon sa tingin ng mga tao yung hirap ang buhay pero naroon ng Panginoon. Kaya hindi maunawaan ito ng marami. Bakit sila'y naglingkod sa Panginoon lalo silang naghirap? Bakit sila nung maglingkod sa Panginoon? Akala kasi ng iba kapag naglingkod sa Panginoon ay laging nandoon ang pagpapala ng Panginoon. Alam natin ang Diyos ay nagpapala. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ayon sa kalooban ng Panginoon, kung ano yung nais ng Diyos sa atin, yun ang mangyari. Pero kung nandoon tayo sa panahon na tayo ay maraming pinagdaraanan, sasabihin ng iba, wala ka sa Diyos kasi ganito ang nangyari sa iyo. Kaya ang mga alagad ay iniwanan si Pedro, na iwanan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang pangingisda, at sumunod sa Panginoon. Ano ang nagtulak sa kanya? Nakilala niya kasi ang Panginoon. Nakilala niya ang kanyang sarili. Sino siya para tumanggi sa paanyaya ng Panginoon? Halika Pedro, mula ngayon, gagawin na kitang mamamalakaya ng tao. Sino siya para tumanggi sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, gagawin na kita. Hindi na isda ang huhulihin mo. Tao na. Sino siya para tumanggi? Nakilala niya ang Panginoon at nakilala niya ang kanyang sarili. Sino siya para tumanggi? Amen? Purihin ng Panginoon. Alam niyo, ang dami pong aspeto na pwede nating makita sa ganitong larangan. Sa priorities natin, makikita natin, hindi gaya ni Moises, kaya niyang kapag nakilala mo ang Panginoon, makikilala mo rin ang iyong sarili, kaya mong ipagpalit ang anumang bagay na karangyaan para sa paglilingkod. Kaya mong ipagpalit ang yaman, karangyaan sa tiisin, nandun naman ang Panginoon. Kasama mo naman ang Panginoon. Amen? Kagaya ni Moses, hindi niya alintana yung kanyang nasa ano na siya nasa magandang sitwasyon siya. Siya ay isang prinsipe. Maganda ang katatayuan niya, maganda ang posisyon. At bawat salita nila ay pwedeng maging batas. At anumang pangangailangan niya ay meron siya. At pwede niyang makuha. Pero pinili niyang maglingkod. Pinili niyang magtiis. Nandoon naman ang Panginoon. Nakilala niya ang Panginoon. Kaya hindi kabigatan sa kanyang iwanan ng ganda ng pamumuhay para lang maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang Panginoon ang magtutulak sa atin. Ang Panginoon ang mag-guide sa atin sa mga bagay na dapat nating gawin. Sa ating mga desisyon na gagawin. Ang Panginoon ang mangunguna sa atin. Ang Panginoon ang mag-guide sa atin. Kailangan lamang kilalanin natin siya upang makilala rin natin ang ating sarili at makita natin, kaya pala ako dito pinapadala ng Panginoon. Ito pala to. Ito pala to. Matututo kang magtiwala sa Panginoon. Bakit? Kilala mo ang Panginoon, makikilala mo ang iyong sarili, sino ka para hindi gawin ang kalooban ng Panginoon? Sino tayo para hindi tayo makapagtiwala sa Panginoon? Amen po, purihin ang Panginoon. Napakagandang bagay po nito na maunawaan po natin. Kaya mga kapatid, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pagsamba, pagbubulay ng salita ng Diyos, pagsamba, pananalangin, memory verse, pagbabasa, lahat po ng ito ay magdadala sa atin upang lalo nating makilala ang Panginoon. At the more na nakikilala natin ang Panginoon, lalo nating nakikilala ang ating sarili. Lalong na-expose ang ating sarili at lalo nating nakikita, kailangan talaga natin ng Panginoon. Sa lahat ng bagay, kailangan talaga natin ng Panginoon. Sa lahat, sa pagdidesisyon, sa priorities, kailangan talaga natin ng Panginoon. Kailangan talaga natin. Kaya napakaganda na lagi nating kilalanin ng Panginoon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Napakaganda nga po, tuwing umaga, meron tayong live devotion. Meron tayong pagbubulay ng salita ng Panginoon. At magandang bagay na lagi nating makilala araw-araw ang Panginoon. Sa ganoon, lalo nating nakikilala ang ating sarili.
Amen? Pwede nating makita na kailangan talaga nating lumapit sa Panginoon. Kaya, yung mga taong lalong kilala ang Panginoon, mga mananampalataya, mga Kristiyanong lalo nilang nakikilala ng malalim ang Panginoon at nakikilala rin nila ang kanilang sarili, lalo silang nagsusumikap, lalong lumapit, lalong sumamba, lalong maglingkod, lalong mag-aral ng salita ng Diyos. At kapag sila ay may pinagdaraanan na problema at pag meron silang dinaranas na trials, dahil kilala nila ang Diyos, no question. Kilala nila ang Diyos. Kaya nakikilala rin nila sa nasasaktan ako. Pero sino ako? Alam kong ako'y nasa plano ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos, mga kapatid. The deeper knowledge about God is lead us to a deeper knowledge about ourselves. Makikilala natin ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya, anumang sitwasyon, no? Sabi po dito, meron ako isang talata dito. Sabi doon, if you choose to live as God's made you, some people may not approve of you. But that won't really matter. You'll know who you are and where you are going and where you are going, and you'll have the approval of God. Maglingkod ka sa Panginoon, kahit na anong sabihin ng iba. Siguro sasabihin ng iba, si Moises nasisiraan na ng ulo. Bakit? Prinsipe na eh. Pinili pa niyang maging mahirap. Nasa kama na. Lumipat pa sa banig. No question about it. Wala tayong problema doon. Hindi nila maunawaan. Pero nauunawaan natin. Why? Dahil kilala natin ang Diyos, kilala natin ang ating sarili. Ang mahalaga, lalo tayong nagpapatuloy sa pagkilala sa Panginoon. O purihin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Iwatan ko po sa ating mga kapatid, lalo po natin kilalanin ng Panginoon para lalo natin makilala ang ating sarili sa araw-araw. When it comes sa pagdidesisyon, sa sitwasyon natin, sa priorities natin, sa gagawin natin, kilalanin natin ang Panginoon. Para makilala natin ating sarili, makakakbang tayo ng tama para sa Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Lagi ko pong hinahangad at prayer na anuman ang sitwasyon ay makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Makilala natin ang Panginoon. Sabi nung inawit natin kanina, tayo nilikha. Tingnan nyo, ang ganda nito, no? Ang ganda nung awit eh. Sabi doon, pag nakilala mo ang Panginoon, nakita mo yung kanyang kaluwalhatian, sabi nung awit, ako'y nilikha sadyang para sa Kanya. Masasabi mo, nilikha lang talaga ako para sa Panginoon. Nilikha ako para sa Diyos. Lahat ng sa akin ay iaalay ko sa Kanya. Upang nilikha ako para bigyan siya ng kaluguran. Makikilala mo ang reason, kaya pala tayo buhay, kaya pala tayo ay may lakas, no? Ay dahil binibigyan tayo ng lakas para sa Kanya. Pag naunawaan po natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayong umaga. Iwanan ko po sa atin. The more knowing God, no? The deeper knowledge about God lead us to a deeper knowledge about ourselves. Tayo po yung tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Biyayaan niyo po kami uli ng patuloy na pagpapala, patuloy na kalakasan, Panginoon, spiritual, mental, financial, dalangin po na maging physical, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, yung patuloy na biyaya, Panginoon, na binibigay niyo sa amin ay lagi naming maunawaan sa bawat araw, bawat biyaya, bawat oras, bawat araw, Panginoon, linggo, buwan, Panginoon, ay maunawaan namin at makilala namin kayo, Panginoon, na kaya lang kami nakapagpapatuloy, kaya lang kami naririto, dahil lang sa biyaya po ninyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, tulungan nyo kami na lalo namin kayong makilala, upang lalo naming maunawaan ang aming sarili, upang maunawaan talaga namin yung disenyo namin para sa inyo, upang maunawaan namin yung plano nyo sa amin, upang lalo naming maunawaan, Panginoon, kung saan nyo kami dapat dalahin, Panginoon. Pangunahan nyo kami, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na patuloy namin makilala ang aming sarili sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon.
Kaya salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa na kasama namin ngayong gabi, ngayong umaga. Ang mga makakapanood pa nito, Panginoon, ay patuloy niyong i-bless, O Diyos, sa kanilang pakikinig. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy namin na makilala kayo higit sa lahat, O Diyos. Dalangin namin ang aming mga tagapanguna, ang aming General Superintendent, ang aming Pastor Joseph, Panginoon, ang Pastor Cesar, ang mga District Supervisor, Panginoon, ang lahat po ng mga pastor, mga manggagawa, mga workers, Panginoon, mga missionary, Panginoon. Pinagpapala po namin sila ngayong umaga. Physically, emotionally, mentally, spiritually, Panginoon, pinagpapala po namin sila ngayong umaga. Patuloy niyo po silang pangunahan, Panginoon, at gamitin pa ng higit, Panginoon, sa marami pang kaluluwa at sa inyo pang mga gawain, Panginoon. Patuloy po namin silang pinagtitiwala sa inyo at patuloy po namin sila, bigyan niyo po sila ng double and triple anointing na nanggagaling po sa inyo. Traveling mercy, Panginoon, saan man sila magpunta. Salamat po. Pagpalain niyo po kami ngayong umaga. Dinideklara po namin ang inyong biyaya, pagpapala ngayong umaga. Sa inyo po yung papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa bawat isa.